Mo yung mga kadyak, meron tayong ginagawa ngayon at Toyota Fortuner. Ito yung mga papalitan natin, silipin natin. So, natin ilaw yun, makalampag, sira ang shock, may tagas na, papalitan natin yan. Yung boot, sira din yung boot. So, sira na ba yung boot o pwedeng talian lang, Mark? Sira na po dito, Pastor. Sige. Sa kabila, sira. Okay. Dito, parang sira. Ayan. Sira na rin po. Dalawa na. Ito ang ating trabaho ngayon. Baka stabilizer. Ito sira. Ito sira. Wow, good na. Stabilizer din. So, kanya mag-check na. So, natanggal na natin stabilizer. Kita niyo mga kadyak ko. Wala na. So, ang palitan stabilizer. Alisin nyo yung dalawang tornilyo dyan sa ilalim ng ball joint. Alis na yung tornilyo sa shock. Dito sa taas, alis na. Alisin nyo yung ilalim para pagka madali nyo nang makuha yung ating shock. Kaya nakatagas mga kadyak ko. Ayan. Mga kadyak, meron tayong pang-compress ng ating spring, coil spring, para makuha natin yung shock. So, yan ang mga papalitan natin. Mga kadyak, ayaw na talaga niyang umangat. So, hinihila na lang natin pataas. So, dapat yan ay umaangat siya. So, anyway, stock up na po. Tignan niyo mga kadyak ko. Ayaw na umangat. Tinataas lang natin siya. So, yan ang problema mga kadyak. Kaya kumakalampag. So, palitan natin na rin ito. Naglagay tayo ng marka bago natin alisin ito. Kasi alisin natin yung boot. Para sa ganun, pagbalik natin, hindi tayo na mag-aalay. Tatandaan natin, alisin natin to. Bago natin alisin, magtanda tayo dyan. Alisin natin yung boot. Ito naman si Sir, dumating. Yung kanyang BIOS naman ang i-check natin. Okay. So, ito mga kadyak, ito naman sa kabila ay ginagawa namin ay Toyota BIOS. At isang sira din na shock absorber. Ayan, tignan nyo mga kadyak ko. So, pag nag-press ka, ayun, press mo, wala na, hindi na siya bumabalik. So, isang cause din yan na umalagotok ang ating sasakyan. No? Mapansin nyo, tsaka bagsak na yung ating sasakyan. Ayan, hindi na bumabalik mga kadyak. Ayan, tinanggal natin, meron tayong pang-compress. So, mahalagang gamit yung mga kadyak. Kaysa ipamasin shop pa natin, no? Ayan yung kinocompress niya, yung ating spring, yung ating coil spring. So, anyway, papalitan natin ito, no? Tinanggal naman natin to sa Toyota BIOS. So, kung meron kayong mga naririnig sa mga pangilalim, yan ang mga dahilan, i-check nyo lang. Ito, boot, ay palitan na rin natin. Ito pa, napansin nyo mga kadyak ko, pipiin na ang kanyang shock mounting. So, isasabay na rin yan pagpapalit ng shock mounting. So, yan ay Toyota BIOS naman. 100% na hindi kayo maloloko. Ayun. May solenoid, kaya no need na palitan natin. Linisan lang natin. Yan. Tapos, yung mga yan, linisan natin. Ito, kailangan malinis na maayos. Kasi minsan, papalitan. May dala ka? Mayroon din sir. Okay, very good. Mas mahal pa ngayon kumpara sa plug-in.
Tapos tignan nyo yung dumi. Oh. Ito lang wala akong dala. Okay lang yan. Okay yan. Basta't walang crack. Pero meron ako dyan, ano ba? May- Beta grill ba yun? Beta gray. Meron tayo. Meron naman tayo. Lagyan na natin ng beta gray. Ayan. Para masalpak na natin agad. Okay naman. Pat lang tayo ng filter. Balik lang tayo ng CBTF. Okay na yan. Mang kwentuhan lang muna kami ni Sir habang naghihintay kami dun sa sasakyan niya. Habang ginagawa. Habang ginagawa. Ayan, dito na kayo, legit. Mahangin At dito. hindi kayo mananaga. So, mga kajak, yung kanina, no, si Sir William, yung shoutout kay Sir William, no, pumunta dito, pinacheck yung tinatawag na dual BBTI na CVT, na BIOS niya, upon checking, okay naman yung mga solenoid niya. So, binalik lang natin, and then sabi niya, may naririnig siyang sound pagka pinipiga yung ating tinatawag na silinyador. So, sabi ko sa kanya na malaking possibility yung tinatawag na belt, no? Pagka maluwag na yung chain belt ng ating tinatawag na CVT ay transmission ay possible na umiingay yan. So anyway, sabi ko naman sa kanya na pwede niya ipakonsult pa sa iba para sa ganun ma-confirm, no? Yun ang aking diagnose. So baka sabi ko rin may mga ibang players yan, may mas marunong na matagpuan kung anong problema. So yun lang mga kajak. So sabi ko ipakonsult din sa iba. Pero anyway, ganun talaga mga kajak ang mga CVT, no? It's either na yan umiingay yung kanyang belt, and then ang kadalasan nagiging mga problema diyan ay belt na puputulan sa mga CVT, and then yung valve body, yung kanyang mga pressure plate at saka mga kanyang mga disc ay kakunti lang naman yan. So anyway, mga o-ring, oil seal, okay. Lalo na sa mga dual BBTI, minsan malimit bumigay yung kanilang oil seal, no, sa torque converter. So anyway, maraming mga cause, pero yung belt, CVT belt, minsan pagkakulang yung ating tinatawag na fluid ay umiingay, pero naglagay na kami ng tamang fluid niya, umiingay pa rin yung belt. So pagka pinipiga yung silinyador, sabi ko malaking posibilidad na belt talaga yan ng CVT, no? So anyway, ganun lang mga kajak. Pagod tayo ngayon, marami tayong ginawa, no, mga shock, mga pangilalim. Kung may mga concern kayo sa mga pangilalim, pwede ho kayong pumunta dito at pwede natin i-check muna sa atin dito mga kajak. Chine-check muna natin kung ano ba talaga yung sira at saka natin pinapalitan. So Jack of all trades, Auto Care, the shop that cares for your car. God bless you.